Mula nang tayo'y di na nagkita. Magandang araw po sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Narito na po ang huling yugto ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito, dito sa ating dulang, Luha. O anak, pinatawag mo ako, sabi ng itay mo. Bakit ba? Hindi ho ba may pinsan kayo doon sa Amerika? Ha? Oo, ang Auntie Myla mo. Bakit kasi? Naisip ko na tawagan si Auntie Myla. Ha? At bakit? Hindi ho ba't dadalhin tayo ni Greg sa Amerika? Oo, hindi ba't yun ang sinabi mo? Gusto kong magpahanap ng trabaho kay Auntie Myla doon sa Amerika. Ano? Pero anak, hindi ba't ayaw ni Greg na magtrabaho ka? Hindi ko ho ipapaalam sa kanya na magtatrabaho ako pagdating natin doon sa Amerika. Pwede mo ba namang ilihib yan magkasama kayo? Kaya nga ho, kailangang makausap ko si Auntie Myla para kaming dalawa ang mag-uusap. Kayo kasi hindi kayo nakakaintindi, kaya mas mabuting si Auntie Myla na ang kakausapin ko. Anak! O diba? Wala kayong alam. Kahit nga ang napakasimpleng paglilinis ng bahay, hindi niyo magawa. Pati paghugas ng plato, hindi niyo magawa. Kuwan kasi anak yung nakita mo kanina na hindi nahugasang plato pinagkainan yun ng itay buo. Sinabi ko naman sa kanya na hugasan na. At ako'y mamamalingki pa pero hindi naman pala hinugasan. Ang sabihin ninyo, hinihintay nyo na ako pang maghugas ng mga plato? Ano ba naman kayo, inay? Pati ba paghugas ng plato ipapagawa nyo sa akin? Ako na nga dumidiskarte na para gumanda ang buhay natin. Pero pati pala paghugas ng plato, ipapagawa nyo pa sa akin? Sumusobra kayo, inay. Gawin nyo naman ang trabaho ninyo dito sa bahay na ito. Anak! Akala ko ba mamamalingki ka? Bakit ka nagmumukmuk dyan? Paano naman kasi? Umasinso lang ang anak mo kung tratuhin ako parang ibang tao. Ano naman ba yan ha? Kinontra mo na naman siguro kaya kanya napagsabihan. Bakit ganoon? Bakit parang nabaliktad na yata ang sitwasyon? Ako ang ina. Anak lamang siya pero... Huwag mo na kasing kontrahin ang anak mo para hindi ka nakakatikim ng mga masasakit na salita niya. Hayaan! Diyan ka magaling! Ang konsentihin ang lahat ng gusto ng anak mo, kaya siya nabimihasa. Ayaw ko lang ng gulo. Gusto ko tahimik. Ayaw mo ng gulo? Gusto mo ng tahimik? Kahit ba mali ang anak mo, ay hindi ka pa rin iimik, ganun ba? Hindi yan totoong katahimikan. Dahil hanggat mayroong nang aabuso, kailanman ay hindi magkakaroon ng katahimikan. Ano bang pang-aabusong sinasabi mo dyan? Bakit? Inaabuso ka ba ng anak mo? Oo. Dahil sinasamantala niya ang kahinaan natin na walang pera para magawa ang gusto. Ikaw naman. Ano bang wala tayong pera na sinasabi mo? Hindi ba't kabibigay lamang niya sa'yo ng ipapamalingki mo? At sobra-sobra pa sa pamalingki ang ibinigay sa'yo imposible namang ibabalik mo pa sa kanyang sobra kayong ibinigay na nga niya sa'yo. Ang halagang yun. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Hindi ang pera ang kailangan ko sa kanya, kundi ang respeto niya. Aanhin ko ang pera niya kung wala naman siyang respeto sa akin na magulang niya. Nakahawak lamang siya ng pera hindi na siya marunong mang respeto kahit ako na ina niya. Ay, sus naman.
Sobra ka namang maramdamin. Bakit? Makakain mo ba yung pagiging maramdamin mo? Nasasabi mo lamang yan dahil nilamon na ng pera ang anak mo ang kanyang prinsipyo. Siya na raw ang dumidiskarte para tayo magkaroon ng magandang buhay. Pero anong magandang buhay ito na pinapalasip niya sa atin? Ginagawa niya tayong mangmang at alipin. Sa wakas, narating ko na rin ang lupaing pinapangarap ng bawat tao na marating. Ang lamig-lamig nga pala talaga dito sa Amerika. Walang binatbat sa lamig ng Baguio dito. Oo nga, anak. Amerikano na ako ngayon. Anong Amerikanong sinasabi mo? Nakarating ka lang ng Amerika Amerikano ka na. Tignan mo nga yung balat mo. Siyempre naman, inay. Pag naisakatuparan ko na ang lahat ng plano ko, magtatagal tayo dito sa Amerika. At pupunta na rin tayo. Gaganda ang balat natin. At ipapablandi ko ang buhok ko na rin. Di magiging itsurang Amerikano at tayo at Amerikano na rin si Itay. Teka, si Greg nasaan na? Iniwan na yata tayo Hindi ho. Pumunta lamang dyan sa office ng immigration para ayusin ang pagtira natin dito. Bilang tourist muna. Pero gaya ng sinabi ko, sa susunod na pag-aayos ng mga papeles natin ako na mismo ang mag-aayos. At hindi nag-tourist visa ang tourist natin, kundi immigration visa na. Tay! Hayan na pala si Greg. Tara na po. At kinakawayan na tayo. Inay. Nandito ka lang pala sa terasa. Ano bang ginagawa ninyo dito? Nagdradrama na naman kayo? Wala. Nalulungkot lang ako. Ano? Nalulungkot kayo? Hindi niyo ba naririnig ang sinasabi ng pinsang ninyo kanina? Posible raw tayong magtagal dito sa Amerika dahil ilalakad ng pinsan mo ang mga papeles natin. Ibig sabihin, magtatagal tayo dito sa Amerika. Dito na tayo maniniran sa Amerika, inay. At paano naman si Greg? Hindi naman siya magtatagal dito Kaya lang naman siya narito ay dahil sa trabaho niya. At ang gamit pa niya ay work visa. Di bahala na siya sa buhay niya. At bakit pa siya ang iniintindi ninyo? Ang intindi ninyo ay tayo. Kami ni Itay. Dahil tayong pamilya at hindi si Greg. Ano ka ba? Kung magsalita ka, parang wala kang utang na loob kay Greg. Baka nakakalimutan mo na dahil kay Greg, kaya tayo naririto sa Amerika. Nakakapagod din ang buwan ko na. Talaga palang kahit marinong trabaho dito sa Amerika. Pwede bang masahin mo naman ako sa likod? Pagod ako masyado Bakit? Ikaw lamang ba ang pagod? Pagod din ako Ha? Napagod ka saan? Wala ka namang trabaho dito sa bahay At sinayat, ito yung gumagawa ng mga gawaing bahay. Napagod din ako, no? Nagpasam kasi sa akin ng anak ni Auntie Myla. Siyempre,
Nasa shopping place rin lang kami. Kaya nag-shopping na rin ako. Kaya napagod din ako. Sige na, masahin mo naman ang likod ko. Hanggang sa makatulog ako. Sobra ka naman. Masyado kang pabebe. Sarili mo lang ang iniintindi mo. Virgie, Umusog-usog ka nga dyan. At matutulog na ako. Makatulog na nga. Ano? Hinahanap mo sa akin ang perang ibinigay mo? Binabawi mo? hindi ko na binabawi yun. Hinihiram ko lang kasi naubusan ako ng cash eh. Oh, di pumunta ka sa bangko at mag-withdraw. Dinigay mo na nga, babawiin mo pa. Naubusan lang kasi yung sasakyan ko ng gasolina eh. Kung hindi ako magpapagas, baka tuminig na sa daan. Kaya nga, mag-withdraw ka sa bangko para magkapera ka. Paano nga ako pupunta sa bangko hindi na aabot yung gasolina ng O kotse? di maglakad ka. Ang lapit-lapit naman ng bangko dito eh. Pwede mong lakarin, kaya maglakad ka. Nag-iisa ka lang. Magmula nang tayo'y di na nagkita, nadama Pagsabihan mo nga yung anak mo. At bakit ako? Dahil ikaw lang naman ang pinapakinggan niya Mag-aaway lamang kami kung pagsasabihan ko. Ano na naman ba kasi ang ginawa ni Virgie at naghihimutukan naman? Abay, hindi man lang maipagluto ng anak mo si Greg ng almusal. Kaya yun, umalis ng bahay nang hindi man lang nag-aalmusal. Oh, ano ba kayo, inay? At ako na naman ang masama? Ikaw sumusobra ka na. Naririto ka nga lang sa bahay at wala kang ginagawa. Hindi mo man lang maasikaso si Greg. Inay naman. Yan na nga bang ayoko sa inyo eh. Wala kayong kinakampihan kundi si Greg. Anak naman, ako na nga ang gumagawa ng lahat ng trabaho dito sa bahay. At ang gagawin mo lang ay asikasuhin ang pangangailangan ni Greg para hindi siya magsawa sa'yo. Huwag ho kayong mag-alala. Pag umuwi si Greg sa Pilipinas, kasama kayo. Ako pang tinakot mo. Mabuti pa. ikaw lang ang tanging mahal ko sa buong buhay kong ito. Pag-ibig ko'y tanging ikaw lamang, sa puso ko'y nag-iisa ka lang. Sa makalawa ng uwi natin sa Pilipinas. Kaya maganda-handa ka na. Impake na yung mga gamit natin. Gamit mo lang ang i-empake mo. Teka, anong ibig mong sabihin? Ikaw lang na mag-isa ang uuwi ng Pilipinas. At maiiwan ako dito kasama ng mga magulang ko. Ano? Narinig mo ang sinabi ko. Maiiwan kami ng pamilya ko dito. At huwag kang mag-alala. Wala na akong kukunin pa sa iyo. Dahil ang tita ko ang mag-aayos ng mga papeles namin. At paano ako? Uuwi lang na mag-isa sa Pilipinas nang wala ka. Paano ako? Tayo. Paano tayo? Kung uuwi ka ng Pilipinas, siyempre, maghihiwalay tayo. Pero hindi yan ang usapan natin, Virgie. Baka nakakalimutan mo na tourist visa lamang ang gamit natin, kaya... Lingid sa iyong kaalaman, inilagad ng auntie ko yung papeles namin. At nandirito rin lang ako, ay maghanap na ako ng trabaho dito. Kaya, naririto ka man o wala, mabubuhay ako na tulad ng maraming mga Pilipino dito.
na nabubuhay ng marangya pagdating sa Pilipinas. Totoo nga talaga yung balita na makasarili ka nga. Sabihin mo na lahat ang gusto mong sabihin. Wala akong pakialam. Basta ako, mananatili dito sa Amerika. Sumama talaga ang inay mo kay Greg. Hayaan ninyo si inay. Mas gusto niya sa Pilipinas. Pwes, magutom siya doon. Eh, bakit naman hindi mo siya pinigilan nang sumasama na siya kay Greg? Bakit ko naman siya pipigilan? Eh, mas mabuting ang wala siya dito dahil isa siyang kontrabida. Nagre-ring ang phone ko. Siguradong si Auntie Myla na ito. Hello, Auntie! Kumusta ho ang papilis namin ni Itay? Approve na ho ba? Ho? Na-deny? Bakit ho? Ganon po ba? Sige po. Bye. Oh, anak, ang tita Myla mo nga ba yun? Oo, Itay. At denied ang working visa ko. Dahil kulang mo ang mga documents na isinumiti ko. Ano? Nakita mo kung anong klaseng babae ang virgin na yun. Sinasabi ko na nga ba eh. Greg? Oo. Nandito siya dahil iniwan siya ni Virgie. Kung ganun, tita, wala nang hadlang pa para magkaroon na ng ama ang aking dinadala. Anong ibig mong sabihin, Adela? Nagbunga po ang minsang pagkalimot namin ni Greg bago siya umalis patungong Amerika, tita. Talaga? Ang ibig mong sabihin ay magkakaapo na ako? Ano bang ginagawa mo? Greg, pakasalan mo si Adela para mapanagutan mo ang bata na dala niya sa kanyang sinapupunan. Sige na! Ano pang ginagawa mo dito? Hindi ka ba masaya na nakakita sa akin? At hindi mo ba ako papapasukin sa bahay niyo? Paano ba kita papapasukin eh? May masasaktan eh. Ha? Siya nga pala, nagpapasalamat ako dahil maaga pa nalaman ko na hindi mo pa kalatanong kumahal. Mahal kita, Greg. Hindi pa ba sapat ang pagbibigay ko sa iyo ng katawan ko? Katawan mo na hindi na ako nauna. Sa simula pa lang hindi ka na nagpakita sa akin ng katapatan dahil hindi mo sabi sa akin ay may nakaraan. Ganun pa man, Virgie. Hindi na mahalaga yun sa akin. Yung nakaraan mo. Minahal kita. Pero ako ay hindi mo minahal. Bulsa ko lamang ang minahal mo. Hindi ba? Hindi mo ako mahal, hindi ba? Greg, magbabago na ako. Bigyan mo na lamang ko ng pagkakataong mahalin mo ulit. Kinalulungkot ko pero hindi rin pala gano'n kadali ang pagmamahal ko sa'yo. Dahil pagkakita ko ng totoo mong ugali, biglang nawala ang sinasabi kong pagmamahal ko sa'yo.
Agad palang nawawalan ang sinasabi nilang pag-ibig kapag ang isang tao hindi karapat-dapat mahalin. Dahil masama palang ugali mo. Paano mo pa ako mamahalin na hindi mo pala kadugo kung sinong magulang mo na pinagkakautangan ng buhay mo? Dahil kung magandang ugali mo, sana sa magkikita natin ngayon, tatanggapin pa kita. Pero hindi na. Nawala ng lahat ng pagmamahal ko sa'yo, kaya umalis ka na. Dahil dumating na ang babaeng pinakamamahal ko. Asawa ko na siya ngayon, si Adela. Hindi! Hindi totoo ang sinasabi mo! Hindi! Nag-iisa ka lang. Magmula nang tayo'y di na nagkita, Maging mapagkumbaba sa lahat ng pagkakataon dahil ang buhay ay parang gulong. Kung minsan ay nasa ibabaw, kung minsan ay nasa ilalim. Iwasan ang pang-aapi dahil hindi natin alam sa bukas kung ano ang mangyayari. Mga giliw naming tagapakinig, diyan na po nagtatapos ang kasaysayan na itinambok namin sa ligong ito dito sa ating dulang. Luha! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Malikdeng, Robert De Guzman, John Cabato, Emma Dalope, Andrea Solar, Ami Diaz, Jonathan Bravo, at si Oscar Ora. Technical Supervision at Musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert De Guzman, Willie Francisco. Sa panulat at direksyon, Eva Alcoriza. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines. maligayang araw nating nagdaan. Pag-ibig ko'y tanging ikaw lamang. Ikaw lang ang tanging mahal ko sa buong